Ito na yung araw ng flight ko. Balik ng Manila. So, ngayon pupunta muna ako sa bilya ng tinapay kasi papabili yung kapatid ko. Ay, dapat may dala tayong tinapay para sa kanya kundi magwawala yung bongga issues. So, ito, nasa labas muna tayo. Bibili muna tayong tinapay. Ngayon yung flight ko papuntang Manila. Paaga lang ako ng ayos kasi may dadaanan kami ng kapatid ko. Miss ko tong Korea, yung kalinisan dito. Miss ko. Sa pag-uwi na naman ng bahay, paglabas ng gate na naman, tayo na walang kaso. Gusto ko sana bumalik ulit dito next year. Para makapasyal din sila dito. 2 weeks vacation lang ako dito. Sa 2 weeks na yun, mahirap mong suyurin yung buong Korea. So pagbalik ko, kaya may mga lugar ako hindi pinuntahan dito para mas excited pa rin ako pumunta rito. May mga part ng Seoul na hindi ko napuntahan kasi marami lang din kaming ganap ng ate ko at the same time. Yun, parang more on relaxing ako dito eh. So, parang nakakatamad ako kasi sa bahay pa lang. Okay na. Pero yun nga, kailangan ko rin mamasyal. Siyempre, magandang suwon. So, asking. Fish pond sila dito sa area na to. Talagang preserve nila yung mga puno, yung mga halaman. So guys, mamaya, i-update ko na lang kayo. Okay? Hello guys. So, nandito na ako sa Incheon Airport. Departure. So, nintay ko lang ng 5 o'clock PM para makapag-check-in na ako ng baggage ko. Pauwi na ako ng Pinas. Naging masaya naman ako sa pag-vacation ko for 2 weeks. So, update ko na lang kayo. Matagal-tagal pa yung oras na hihintayin ko dito kasi anong oras pa lang, alas 3 pa lang ng hapon. So guys, nandito na ako sa gate. Hinihintay ko na lang mag-boarding. Walang masyadong tao guys. And bumili na rin ako ng konting pasalubong para sa bahay. Ako sa naiya guys. Pupunta na kami sa baggage claim, immigration baggage claim, tapos yun na, uwi na ako. Ha! Thank you Lord. Safe ako nakalaan dito sa Manila. So, i-update ko na kayo once na nasa bahay na ako kasi palupat na tong cellphone ko. Huwag muna kayong aalis kasi meron pa akong sasabihin. Nandito na ako ngayon sa Pilipinas. Nandito ako ngayon sa Manila. Hindi na ako nakapag-end ng vlog doon mismo kasi sobrang pagod din. Drain na rin talaga akong tutusan. Gusto ko lang matulog kasi puyat. At the same time, lobat na yung phone ko. Kasi ginamit ko siya sa buong araw ng pag-arrive ko dito sa Manila. After kung nakauwi, kasi ganun pa din pala, dadaan ka pa rin ng immigration, just only to check the passport and saka yung boarding pass hanggang sa makauwi ka na. So, all throughout ng pagbiyahe ko nung araw na yun is napaka-smooth. No? It's just naghintay lang ako ng siguro mga let's just say 5 hours before my flight because napaaga talaga ako ulit. At sinadya ko talagang mapaaga doon sa airport kasi hindi ko pa talaga alam baka mga pa ako kapag nandun na ako sa Incheon Airport. And good thing dito nakakatuwa yung airport na yun kasi sobrang asikaso din ng mga flight attendant at the same time. At marunong sila mag-English, no? Sa mga nagbabalak na pumunta ng Korea, huwag kayong mag-agam-agam kasi syempre, nakikipag-communicate din sila ng through English kasi since marami ng foreigners or mga foreign people na nagpupunta sa South Korea. Anyway, napansin ko lang, no, gusto ko lang magbigay ng some feedbacks about South Korea. This is only based na mga na-observe ko doon sa pagpunta ko all throughout the day ng vacation ko. First, ang napansin ko nung nagpunta ako doon is napaka-obvious, napaka-clean, kasi napaka-linis.
ng South Korea. Yung place na pinuntahan ko, napakalinis. And nagpunta din naman ako sa ibang lugar, especially the Seoul, since ang Seoul ang pinaka main city nila doon. At the same time, yun ang pinaka dagsain ng mga tao. Because nandun na lahat ng mga food hubs, nandun na yung mga magagandang places like the Seoul Tower, Lovelock Bridge actually, at saka marami pang iba. But hindi ko yun napasyalan kasi para pagbalik ko ulit doon, meron akong ma-excite ulit ako na magpunta doon kasi syempre meron pa akong mga ibang lugar na pupuntahan. So, napansin ko yung kalinisan. Sobra. Kasi sobrang dami rin naman ng tao sa Korea. And at the same time, ang sarap lumabas ng bahay na walang tae ng aso sa kalsada, sa tapat pa mismo ng bahay mo, sa may garahe mo, pakalat-kalat. Yung tipong maglalakad ka kahit hindi ka nakayuko. Confident ka, kampante ka na hindi ka makakatapak ng anumang dumi. And talagang nasagawa nila yung mga ganung bagay kasi for the health din yung purpose nila. Kasi syempre para iwas na magkasakit kasi doon din nagkakaling ang mga bacteria. Isipin mo, makatapak ng tayong tsinelas mo, tapos maiaapak mo yun sa bahay mo. Diba? Nag-carry ka ng germs, bacteria, whatever. So, doon din yung priority nila. Second, yun nga, napaka-disiplinado nila. Sobra, as in, napaka-disiplinado. Wala akong masabi. Hands up ako, bow down ako sa pagiging disiplinado ng mga Koreans. Why? Bakit? Nga ba? Kasi lahat ng mga gagawing violation doon, may karampatang penalty or consequence or sanction or kaparusahan. Because, simple, ito na pagmasdan ko, sa highways or anything na nagdadrive ka kahit sa loob pa yun ng kalye, no? At may pedestrian lane. Every kasi na madadaanan mo doon ng mga kalye, lagi may pedestrian lane. Dito kasi wala sa lugar natin. It's just kalye lang. Wala siyang tawiran, no? Kasi kalye, pwede ka tumawid anytime you want. Kaya nga maraming nasasagasaan Kasi minsan tatapatawid ka, nasasagasaan ka pa. Wala silang precautions na, ay, tawiran pala to. Or kahit nga minsan, kahit tawiran na rito Kahit tawiran na, napaka-obvious na tawiran. Pedestrian lane na talaga. As in yung tawiran na talaga, yung may mga linya-linya. Minsan nga, ino-occupied pa ng mga driver yan. Doon, ang sistema doon, kahit nakago pa yung pinaka-traffic light, nakago pa yan. So, it means, you have the rights na mag-go pa ng car mo. Kumbaga, umandar ka pa, diba? Pero hindi. Well, kahit na nakago yan, basta may nakita kang, kahit isang tao lang dyan, na tatawid sa pedestrian lane, i-stop ka talaga. Why? Because ganun ka-alert ang security nila. Walang enforcer doon. Diba? Ginalingan din ng aso talaga. Sabihin na natin nag-beating the red light ka. Asahan mo, may pupunta sa bahay nyo. Kala mo nakalusot ka kasi walang bantay No? Ganoon ka-super great yung sistema nila doon when it comes to security. Parang napansin ko, while nakastop ka dun sa kalye na yun, magyuyukuan sila to pay a respect. Also yours, no? Parang respect mo, kumbaga niyukuan kanila, parang binaw down kanila na parang thank you, ganun. Kasi minsan may narinig ako kasi nakasabay ko din, no? Kasi patawid din kami ng ate ko. Sabi kamsam nila, parang sinasabi sa mga drivers. And then, yung mga drivers nakita ko, nagsiganunan din. So, to pay a respect, kasi pinatawid sila. So, ganoon kadisiplinado mga Koreans. Yun yung na-observe ko Okay? So, kung may mga ibang parte sa Korea na may na-observe kayo na hindi naman ganon. But this is based on my own experience. And this is based on my own observation while I'm there. And doon ako talaga, alam mo parang no choice ka, kailangan mo bumalik ng Pilipinas. Pero kung ako patitirahin sa ganong country, hindi na ako uuwi ng Pilipinas. Actually, naghahanap ako ng pwedeng maipinta sa Korea. No, baka may flaws sila. But anyway, kahit gilid ng hardin, ng hardin nila doon, wala akong nakita ni isang tae ng aso, pusa, o ano pa man. Yun lang. Kasi why I am saying this, just to put a inspiration para sa ating mga Pilipinos. Na kaya naman siguro natin gawin. Super. Kaya natin gawin yun Hindi tayo para lagi tayong nagdi-deny sa sarili natin. We need to take responsibility. Sobrang wala kang maipipintas doon sa bansang yan. For me, as I've observed everything there, sa mga pinuntahan namin, sobrang ganda. Ang sigurong kakabahan ka lang, baka maligaw ka kung hindi mo talaga kabisa yung lugar. At saka napansin ko doon, yung habang naglalaro yung pamangkin ko ng soccer,
May ilang Koreano doon na nag-iwan sila ng bags, ng cellphone, as in talaga nakatiwangwang talaga doon. Pero wala, as in talaga wala. Natapos yung soccer na yun, wala nag-attempt. No, may mga dumaan, may mga tumingi, pero walang nag-attempt. Kasi ganun ka-secured talaga yung place na yun. So, dito pa lang, diba, may lagay mo na yung cellphone mo, malingatan mo lang, wala na, diba? Kasi pwede ng isang lao ibenta. Kasi hindi rin naman nila maibibenta yun since lalo na kapag yung phone naka-line. May mga identification yon, so hirap sila doon. Actually, ang napansin ko pa doon nung kumain kami sa isang place na may mga sangyup is meron doon na pulube na sabi ng ate ko, kasi bala ko sana magbigay, no, kahit 1,000 won or kung anong barya meron ako doon. Pero sabi ng ate ko, wag. Tapos tinanong ko yung ate ko, bakit? Kasi kapag binigyan mo yan, matotolerate yung mga yan na mamalimos ng mamalimos. Yun ang kasabihan doon ng mga ibang Koreans na kompleto mga paa, kayo yung magtrabaho, wala naman kayong sakit, pero ba't di kayo magtrabaho? Ba't kayo namamalimos? So, para sa akin may point. Hindi sa kasi ibang tao pwedeng isipin, ang damot mo naman, magkano lang naman. Pero kung iilan nyo bibilangin yun, at nasasanay din silang gawin yung mga bagay na yun. Ano yan na? Gusto nila sumama ng vlog. Gusto sumama ng vlog ng pamangking ko nga lang. Okay. So, say hi to them. Hi! So, yun nga. Nawiwili rin sila mamalimos ng mamalimos. Ang daming trabaho na open sa Korea. So, why not na mag-take sila ng risk na mag-apply doon instead mamalimos. So, that's why kapag may nakita ko yung pulubi at bibigyan nyo, hindi talaga nila ito tolerate. Lagi po mo siya na. Ang laki ng ulo mo. Mas malaki pa yung ulo mo sa akin. Nakitin mo. Mas malaki pa ulo mo sa akin. Doon ka muna, nak. Tapusin ko lang ang vlog ko. Okay? Tapusin ko lang ang vlog ko. Laki ulo ko. Laki ulo mo. Tapusin ko muna vlog ko. Okay? Sige, dito ka muna sa gilid. Sabi ko. Love you. O, dito ka muna sa gilid. Nga nandito siya sa tabi ko. A few moments later. Nga, sa mga napansin ko doon habang namamasyal ako, hopefully, no, praying ko na maging ganun din ang Pilipinas. Maging ganun yung lugar natin lahat na malinis, secured, at saka lahat ng tao nagkaka-benefits. Lagi natin isipin na hindi makaperwisyo ng bawat isa. Hanggang doon lang, yun lang naman masashare ko, at salamat sa panonood ng aking journey, and sana meron pa tayong mapunta na ibang country, and I hope ma-share ko rin sa inyo dito sa aking YouTube channel. So until on my next video vlog, this is me, Jana Chachi, signing out. Ciao!